From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Masaya ba kayong lahat? Ang lahat ng masaya ay magsabing praise the Lord. Meron pa kayong maraming milagrong tatanggapin sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah! Kaya't saan man ako pumunta, talaga pong galit si Satanas sa paglilingkod na ito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tinuturuan ko ang lahat ng mga anak ng Diyos ng pagsusunod sa lahat ng kanyang mga salita. Everybody says, obedience to the Word of God. Dito ninyo makikilala ang tunay na alagad ng Diyos. Ang tunay na alagad ng Diyos ay tuturuan kayo kung paanong makasunod sa kanyang mga salita. Pakinggan po ninyo ito. Sinabi ng banal na kasulatan dito. Pakinggan natin. And now, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, to keep the commandments of the Lord. Everybody says, to keep the commandments of the Lord. Upang sundin ang lahat ng mga kautusan ng Diyos. To keep the commandments of the Lord and His statutes, which I commanded this day for thy good. Para sa iyong ikabubuti. Ang pagsusunod ang sinabi ng banal na kasulatan para sa ating ikabubuti. Sundin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga ipinangakong utos para sa iyong ikabubuti. At sinabi niya rito, behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God, and the earth also with all that therein is. Kaya sa loob ng taong ito, sino ang mga ngakong kasama ko na mas mamahalin natin ang pagsusunod sa ating buhay na Diyos? Yan ang palatandaan ng tunay na paglilingkod, tunay na pagsusunod, at tunay na mga ngaral na ipinadala ng Diyos. Ano naman ang palatandaan ng isang bulaang mga ngaral? Tuturuan kayo kung paanong sumalangsang sa mga kautusan ng buhay na Diyos.
Palagi mong naririnig sa isang bulang mangangaral ang ganito, hindi ako naniniwala riyan. Ako'y nagtuturo upang tayo ay magbigay ng ikapo. Tama ba yon? Nasa banal na kasulatan ba yon? Para ba sa ating ikabubuti yon? Parang mahina ang amen natin. Para ba sa ating ikabubuti ang pagbibigay ng ikapo? Sinabi ba yon ng banal na kasulatan? Kung tayo ay hindi nagbibigay sapagkat naririnig ko minsan at sinasabing, hindi ako naniniwala riyan. Ano ang mangyayari sa iyo pagka hindi ka naniniwala sa sinabi ng ating Panginoon? Sinabi niya, nakasumpa kayo sa mga sumpa. Gusto ni Satanas, tayo ay nananatili sa sumpa. Gusto naman ng Diyos, makaalis at makaahon tayo sa sumpa. Hallelujah! Hallelujah! Kayo, ano ang sinasabi ni Satanas? Mga anak ko, sabi niya, huwag kayong magbigay ng ikapo. Bakit? Ano ang nasa ilalim ng hindi pagbibigay? Sumpa ang mananatili sa buhay natin. The Bible tells us, you are cursed with a curse because you have robbed me. The people said, wherein have we robbed thee? And the Lord said, through tithes and offering. And here comes the devil, disputing that by saying, hindi na totoo yan. Old Testament pa yan. Bakit ayaw niyang kayo ay sumunod sa bagay na yon? Kasi na-pronounce na ng Diyos ang pagpapala doon eh. At ayaw niyang pagpalain kayo. Gusto niya nananatili kayo sa sumpa. Ano po ang nakasumpang buhay? Walang Diyos, puro karamdaman, puro kapighatian, walang pag-asa at walang langit na naghihintay sa iyong buhay. Deuteronomy chapter 28:15 hanggang sa katapusan ng verse, naroon po ang lahat ng sumpa. Pumunta ang ating banal na Diyos dito upang iahon tayo sa pagkakasumpa. Kaya ito ang mga ngaral na nagsasabing, magbigay tayo ng ating ikapo. Bakit? Mayroong pangako. Anong sinabi niya? Give all your tithes and offering into the storehouse, so that there may be meat in mine house, and try me now herewith, saith the Lord, if I will not open to you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Woo! Ang pastor na ito ay hindi po hihinto ng kahihiyaw hanggang hindi ko makitang ang lahat ng mga anak ng Diyos na sumusubaybay, sumusunod sa paglilingkod na ito ay pagpapalain sa pagpapalang walang silid na kalalagyan. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, sabihin mo sa mga anak ko, sabihin mo sa kanila na ang palatandaan na sila ay nasa sa akin at ako'y nasa sa kanila at kinikilala nila ang aking pagiging Diyos ay ang kanilang covenant sa pagbibigay ng kanilang ikapo. Hindi lang pala basta-bastang pagbibigay yan. Yan pala ay pagkilala na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Hindi lang pala maliit na bagay yan. Kaya pala umiiyak si Satanas. Kaya pala si Satanas ay humihiyaw. Galit na galit kay Pastor Kibuloy. Kaya pala hinahadlangan ako sa lahat ng aking ginagawa. Wala naman siyang magagawa. Kaya pala merong mas malalim na kahulugan ang pagbibigay ng ikapo. Merong mas malalim na kahulugan. Yan pala'y palatandaan na kayo ay membro ng kanyang kaharian na kinikilala ninyo siyang hari ng mga hari.
At alam po ba ninyo, ang pagbibigay ng ikapo, yan ay pananampalatayang may gawa. Kaya galit si Satanas. Pananampalatayang may gawa. Ngayon, kung hindi naman tayo nagbibigay ng ating ikapo, ano pong nangyayari? We are in rebellion against God. And that is what the devil wants us to be. He wants us to be in rebellion against God. Kasi si Satanas rebelde. Nagrebelde siya sa langit. Gusto niya ngayon turuan ng mga taong magrebelde rin sa kalooban ng Diyos. Yan ay isang maliit na bagay lang, pero diyan magpapasimula ang pagpapala ng inyong pagsusunod at ang lahat ng karamdaman ninyo at ang lahat ng mga kipaghatian ninyo, lahat ng problema nyo, lahat ng inyong makakaya sa buhay nyo, yan ay mga pagkakasumpa. Diyan na kayo pagpapalain ng ating buhay na Diyos. Kukunin niya ang sumpang yan, aalisin niya sa buhay mo at ang pagpapala na ngayon ang ipasusunod niya sa iyo. Kaya nung sinasabi ko kay Satanas sa mga sandaling ito, alam ko nakikinig ka. Sinasabi ko sa iyo, ang mga anak ng Diyos ay lalong magbibigay ng kanilang ikapo. Sabi ni Satanas, Old Testament na yan. Huwag na ninyong sundin yan. Old Testament na yan. Eh itong mga kampo ni Satanas, kumukuha rin ng offering. Meron palang donation na tinatanggap. Inaalis ang tithes, pero ang offering wala. Alam ba ninyo ang sinasabi ng Malakay 3:10? Give all your tithes and... Kung inaalis mo ang tithes, alisin mo na rin ang offering! Inaalis ang tithes, ang offering nandun pa rin. Ba, para yatang nakakahalata tayo niyan. Kahit na hindi ka madalangining anak ng Diyos, kahit na hindi ka nag-aayuno, mahahalata mo si Satanas nagagalit. Pero ginagamit din niya ang salita ng Diyos upang siya ay makinabang sa mga salitang yan. Mga kapatid at mga kaibigan, mga covenant partners, buong Pilipinas sa mga sulat na tinatanggap ko, tumataba po ang aking puso dahil kayo ay naging covenant ng paglilingkod na ito sa inyong pagbibigay ng ikapo. Ipinapangako ko sa inyo, hindi sinungaling ang Panginoon! Hindi sinungaling ang Panginoon! Siya ay totoong Diyos at siya ay makapangyarihang Diyos. Yung Exodus chapter 5 na sinasabing, Thou shalt not kill, thou shalt not steal. Old Testament ba yun? Old Testament ba yun? Ngayon, dahil Old Testament yun, alisin na natin yun. Sapagat Old Testament yun, huwag na nating sundin. Mari na tayong pumatay ngayon. Mari na tayong magnakaw ngayon. Tingnan ninyo mga kapatid, si Satanas nalilito sa kanyang sarili sapagkat ang ministring ito ibinigay bilang isang covenant. Ano pong ibig sabihin ng covenant? Agreement. Anong agreement? Ano ang pakikipagkasundo natin sa Diyos? Na kung susundin natin ang kanyang mga salita, ang Diyos ay merong katuwiran na tayo ay kanyang pagpapalain. That is the covenant. Hallelujah. Hallelujah. Gusto ba ninyong malaman kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa atin? Alam ninyo sa aking binasa kanina, nagpapahiwatig na siya ang may-ari at siya ang nananahan sa langit at sa lupa. Kaya meron siyang hinihingi sa atin, ang may-ari ng langit at lupa. Anong hinihingi niya? Sasabihin ko mamaya-maya sa inyo. At ipinahayag din niya ang sarili niya na meron siyang pipiliin para sa kanyang sarili. Pipiliin niya na papapasukin sa kanyang kaharian. Kayong mga covenant partners sa buong Pilipinas, buong sanlibutan, covenant members, hindi po ninyo
pinili na kayo ay narito. Pinili kayo ng buhay na Diyos. Anong sabi niya sa John 15? You have not chosen me, but I have chosen you. Ako ang pumili sa inyo. Kahit naririto kayo, you are handpicked by the living God. Pagka kayo ay naririto, pagkatapos hindi kayo anak ng Diyos, hindi kayo masaya sa pangangaral ko. Nakasimangot kayo. Pero kung kayo mimilagrohin ng Diyos, bago matapos ang service na ito, pagpasok ninyo, anak kayo ni Satanas, pag-uwi ninyo, may milagrong mangyayari sa inyo, buksan ninyong puso, magiging anak kayo ng Diyos. Madali bang gawin ng Diyos yan? Madali. Ang tubig na gawa niyang alak. Ang makasalanan, magagawa niyang banal. Hallelujah. Ang papel, maaari niyang gawing pera. Hindi magikero ang Diyos. Milagroso ang Diyos. Hallelujah. Woo! Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Tayo ay nagbibigay ng buhis sa Pilipinas. Pagka hindi tayo nagbibigay ng buhis, tayo ay rebelde. Hinahabol tayo ng batas. Kung kayo ay membro ng kaharian ng Diyos, nagbibigay tayo ng ating tithes. Yan ay pagkilala sa sovereignty ng Diyos sa ating buhay. Pagka kinilala natin siya bilang sovereign sa ating buhay, ang pagpapala naman na kanyang ipinangako, kanyang ipadadaloy sa atin. Siya nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan at siya rin ang ating tagapagligtas sa lahat ng pagkakatali. Niligtas niya ang mga Israelitas sa Egyptian bondage, kanyang iniligtas sila sa pamamagitan ng grasya at kayang iligtas tayo sa mga kasalanan natin na hindi natin mababayaran. Pumunta siya sa krus at sinabing, babayaran ko ang lahat ng kasalanan nyo. Kaya yung karamdaman mo, yung sakit sa katawan mo, yung pagkakalugmok mo sa mga problemang walang kalutasan, bayad na yan. Nung siya'y pumunta rito, pinako na yan. Kaya nangangaral ako dito, you don't have to suffer because of that. You don't have to suffer because of that. Because the Lord paid that for you. Naging anak ka na niya. Ano ngayon ang hinihingi ng Diyos sa atin bilang mga anak niya? Sa Deuteronomy 10:12-13 na binasa ko kanina, hinihingi niya katakutan natin ang ating buhay na Diyos. Fear the Lord thy God. Everybody says, fear the Lord thy God. Anong palatandaan ng tunay na anak ng Diyos? Ito ang una niyang kahilingan. Anong ibig sabihin nito? Natatakot tayo sa Diyos? Anong pagkatakot? In the sense that slaves are afraid of their master? No, that is not the kind of fear the Lord is asking from us. This is not a carnal fear. We are not slaves. We are children of God. Hallelujah. To fear the Lord means to trust Him. Para matakot sa Diyos, ang ibig sabihin, ikaw ay manalig sa Kanya. Sumampalataya sa Kanyang sinasabi. Maniwala sa sinasabi Niya. Tingnan niyo yung mga walang takot. Pagbibigay ng ikapo, hindi na! Tapos na yan! That is rebellion against God. Hindi takot ang mga taong yon. Kahit na sila ay nagsasabing Kristiyano sila. Pero tingnan ninyo mga anak ng Diyos, sapagkat sinabi niya, may pagpapalang kasama, tayo ay gumagawa ng kanyang kalooban. Ano man ang mangyari, sinusunod natin yan. Hallelujah! Sinasabi ng banal na kasulatan sa mga hindi mananampalataya, walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Sabi ng Roma 3:18. Tayo ngayon, merong isang makalangit na Ama. Natatakot tayo sa pamamagitan ng isang makadiyos na pagkatakot na ayaw nating suwayin ang kanyang mga salita. Kaya tinuruan tayo ng espiritu ng pagsusunod.
Gusto ba kayong pumasok talaga sa kanyang kaharian? Alam ba ninyo, lahat ng papasok sa kanyang kaharian, bibigyan ng bagong espiritu? Ano ang bagong espiritu ibibigay sa kanila? Espiritu ng? Sigaw natin, espiritu ng? Matutupad ba ang Ezekiel chapter 36 verse 26? Sinabing, I will give them a new spirit, a new heart, and a new mind. Kapag nakinig sila sa mga sinabi ko, sila ay susunod. Ang mga Pariseo, sunod ng sunod sa Panginoon, sinabi nila, sabihin mo sa amin kung tupa mo kami o hindi. Sinabi ng Panginoon, sinabi ko na sa inyo, hindi ko kayo mga tupa. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ng mga tupa ko, nakikinig sa boses ko at sinusunod ang lahat ng sinasabi ko. Kayo, sinabi niya, nangangaral ako sa inyo, hindi ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. Kaya hindi ko kayo mga tupa. Ano ang tinig ng Panginoon? Ang mga salita niya, yan ang kanyang boses. This is the voice of God. Hallelujah. Hallelujah. To walk in all His ways. Lumakad sa lahat ng kanyang mga daan. Ano ang mga daan ng Panginoon? Bagong daan. Lahat ay magsabing bagong daan. Kaya binigyan tayo ng bagong espiritu upang magkaroon ng isang bagong daan. Ano ang dating daan? Pagsusuway! Ano ang bagong daan? Pagsusunod! Kaya dito tinuturuan kayo sa pamamagitan ng pinadala ng Diyos kung paanong sumunod. Sa dating daan naman, kung paanong sumuway. Hindi ako naniniwala riyan. Pagka ang tao hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos, ano siya? Unbeliever. May mga unbeliever bang nangangaral? Meron! Pagka ikaw unbeliever, ginagamit mong salita ng Diyos upang mangaral, sino ka? Pakinggan ninyo to. Pagka hindi ka naniniwala sa mga salita ng Diyos, pagkatapos nangangaral ka at ginagamit mo yung mga salitang yan upang ihampas sa katotohanan, ano ka? Eto. 2 Corinthians 11, chapter 11, verse 13 to 14 hanggang 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Pagka unbeliever ka, binasa ko ang Malakay 3:10, sinabi mong, hindi ako naniniwala. At tinuturuan pa ang iba, sinasabing, huwag kayong maniwala. Tapos ginagamit mo ang mga salita ng Diyos. Ano ka? Sinabi ng banal na kasulatan, you are a false apostle. Now when you try a spirit, you try the spirit whether he will teach you obedience or disobedience. Ang tao walang kwenta pagka walang espiritu. Pagka ang tao walang espiritu, patay. Hindi mo kilala ang tao kung walang espiritu. Kung siya ba ay mabuti o kung siya ba ay masama.
Kung siya ba'y masunurin o kung siya ba'y sumasalangsang. Pagkapatay. Kailan mo makikilala ang tao? Pagkabuhay siya. Anong nagbibigay buhay sa tao? Ang espiritong nasa sa kanya. Makikilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nakikilala ba ninyo si Pastor Kibuloy? Anong tinuturo ko sa inyo? Pagsusunod sa salita ng Diyos. Ako ang unang sumusunod at tinuturuan ko kayo sa pagsusunod. Anong sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5? Pagka kayo ay nagturo sa mga tao na sundin ang aking pinakamalit na salita, ganun din ang inyong ginagawa, gagawin kayong pinakadakila sa kanyang kaharian. Ngayon, pagka mayroong nangaral at sinabing, hindi ako naniniwala, suwayin ninyo yan! Ano siya? Espiritong sumasalangsang. Sino ang sumasalangsang? Si Satanas, sapagkat yan ang ginawa niya sa langit. Ngayong nagkatawang-tao ang mga espiritu, ganun din ang kanyang ginagawa. Tinuturuan ng mga tao kung paanong sumalangsang sa kanyang banal na kalooban. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Si Satanas daw ay nagkukunwaring mangangaral ng kaliwanagan. Bakit kailangan magkunwari siya? Ano siya nagkukunwari? Ang salita ng Diyos ginagamit, samantalang siya'y kadiliman. Pagka ginamit mo ang salitang yan, dapat ituro mo ang pagsusunod. Naniniwala ba kayo? Nagpapagaling ang Panginoon. Sinong gumaling sa kanilang karamdaman? Anong sinabi ni Satanas? Healing? Hindi ako naniniwala dyan! Paano maniniwala? Espiritu ng masama, hindi talaga maniniwala sa ginagawa ng Diyos. Sinong gumaling ngayon? Satanas, nakikita mo yung mga kamay na yan? Naniniwala ba kayong meron pang Holy Spirit ngayong huling araw nito? Sabi ni Satanas, hindi na ako naniniwala riyan. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. The devil is the prince of the power of the air. Siya ang lumalason sa kahanginan. Gusto niyang lasunin ang langit ng Diyos. Ngunit, nagpapatayo ang Diyos ng sarili niyang paglilingkod, ministeryo sa kanyang kaharian, at sarili niyang mga ngaral na ipinapadala, na sisigaw araw at gabi, na sasabihin, mga anak ng Diyos, hindi papayag ang Panginoon Diyos na kayo ay mapapariwara. Hindi papayag ang Diyos na kayo ay magpapatuloy sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi siya papayag na kayo ay magpapatuloy sa sumpa. Hindi siya papayag ng pagpapala ay hindi dadaloy sa inyo. Hallelujah. Nadadama ba ninyo ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling ito? Tinuturuan niya tayo lumakad sa kanyang lahat ng mga daan. Anong daan yon? Daan ng? Sigaw natin, daan ng? Pagsusunod. Yan ba ang bagong daan? Anong hinihingi ng Diyos sa atin? Na mahalin natin siya. Mahalin natin siya. Mahal ba ninyo siya? To love Him. To love Him. Not only to fear the Lord thy God, not only to walk in all His ways, but to love Him. Mahal natin siya. Kaya naririto tayo sa mga sandali ito. Mahal natin siya. Mahal natin ang kanyang pamamahay. Mahal natin ang kanyang kaharian. Mahal natin ang kanyang katotohanan. Sinabi niya kay Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Si Pedro ay nililinis yung kanyang mga lambat para sa mga isda at nakaharap sa dagat.
Sinabi ng Panginoon, mahal mo ba ako, Pedro? Sinabi niya, Pedro, alam mo, Panginoon, mahal kita. Pero alam ng Panginoon, mababaw ang pagmamahal na yon. Kasi ang kaharap niya, lambat pa rin eh. Bangka, isda, lambat. Ibig sabihin, mas mahal ko itong aking trabaho kaysa sa iyo. Pero sapagkat ang tao ay mayroong pagkababaw, sasabihin niyang mahal kita, Panginoon, pero hindi nakaharap sa Panginoon. Kaya ang Panginoon di kontento doon. Alam niyo, 3 klase ang pag-ibig. Filio, eros, agape. Yung filio, that is the love that you have for your family, your loved ones. Eros, that is the kind of love that you have for the opposite sex. Many times it is lustful and carnal love. But agape is divine love. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng agape? Divine love, makalangit na pag-ibig. Alam ba niyo kung ano ibig sabihin ng makalangit na pag-ibig? To love the unlovable. Lingunin mo yung katabi mo. Sabihin mo, to love the unlovable. Kahit na amoy pulbura yung katabi mo, mahalin mo. Kahit hindi mo gusto yung mukha niya, mahalin mo. Amen. Amen. Yan ang agape. And Jesus Christ came while we were yet sinners. He came and died for us. While we were yet sinners. Kaaway natin siya. Makasalanan tayo. Hindi natin kilala siya. Sa mga sandali yun, dumating siya at ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Anong sinabi niya? Greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends. Peter, labes daw me. Pangalawa, mahal mo ba ako, Pedro? Oo, Panginoon, mahal kita. Alam mo yan, eros. Yung una, filio. Pangatlo, sumigaw ng Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Lumalim na yung tinig ng Panginoon. Kaya't nagulat si Pedro, nabitiwan ang lambat, tumalikod sa dagat, at hinarap ang Panginoon at sinabi, alam mo, Panginoon, mahal kita. Ang ibig sabihin, iiwang ko ang lahat, susunod ako sa mga sinabi mo. Anong sinabi ng Panginoon? Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking maliliit na tupa. Kaya't maraming beses sa inyong pastor dito, gusto ko mangangaral lamang ako ng 30 minutos, ng 1 oras. Pero pag ako'y nagpapakain na sa mga tupa, hindi ko na alam, 3 oras na pala, ako'y nagpapakain sa inyo ng mga salita ng Diyos. Kahit na namamaos na ako, nagpapatuloy pa rin ako dahil ito'y tanda ng pagmamahal ng Panginoon sa inyo. At mahal naman natin siya na kahit 5 oras tayong nakikinig ng mga salita ng Diyos, nagpapatuloy pa rin tayo. Hindi yung tulad ng pagmamahal na pilyo lamang o eros lamang. Kayong may mga asawa na. Nung nanligaw kayo sa mga asawa nyo, anong sinabi nyo? Alam nyo, sinasabi ko ito kasi mayroong iba dyan, nagkakaproblema dahil ang alam nilang pag-ibig yung filio at eros lang. Makalaman at makataong pag-ibig lang. Kaya pagka yun, limitado yun limitado. Pagka wala na, lumampas na doon, nagkakaproblema na. Noong bago pa, nanligaw ka sa asawa mo, anong sinabi mo? Lahat ng bituin at buwan, kukunin ko at gagawing kwintas sa liig mo. Totoo, sabi ng babae. Totoo. Naniwala naman siya. Sabi ng nanay niya, huwag mong pakasalan yan. Naku, lasinggero yan. Sinabi mo naman, love is blind. Hindi ko nakikita ang ganun. Ang nakikita ko, mapagmahal siya. Tapos, pagka kumakain kayo sa restaurant, hinihila mo pa yung upuan niya. Upo siya. Tapos, bago ka maupo,
Pagka sumasakay kayo ng sasakyan, ikaw pang nagbubukas. Kahit sa pintuan. Pero nung nag-asawa na kayo, 12 ng anak nyo. Dumating ang asawa mo, may black eye na. Totoo nga sinabi mo. Ikikwintas mo nga ang mga bituin sa akin. Nung sinuntok mo ako, puro estrelyas ang nakita ko. Nawala na ang pag-ibig. Bago kumain ng asawa mo, hinila mo ang upuan. Nung umupo siya, hindi mo naman binalik. Kaya tumimbuang siya, sinabi mo, buti nga. Nawala, lumipad na ang pag-ibig. Noong bago pa kayo, sinabi mo, kahit saging basta labing. Ngunit ngayon, nagliliparan ang mga kaldero at ang mga pinggan. Bakit? Pastor, wala na pong saging. Limitado ang eros at filyo na pag-ibig. Pag sinabi ng Panginoon, to love Him, ang ibig sabihin, makalangit na pag-ibig. Hallelujah! Nung umarap kayo sa altar, anong pangako mo? In sickness and in health. In prosperity and poverty. In diseases and in health. Diba? O ngayon, nagkasakit yung asawa mo, bakit mo iniwan? In health lang pala. Sapagkat ang pag-ibig na yan ay limitado. Ngunit ang pag-ibig na maka-Diyos sa pamamagitan ng pagsusunod sa kanyang mga salita, iyan ay tumatagos hanggang sa kamatayan. Look at the apostles, how they serve God. When they come to know about that divine love, and the Lord left them, and they continued in their ministry for Him. And they were arrested, and they were tortured, they were persecuted and put to death. What happened in Rome in the Colosseum, which is stained with saints' blood up to now, from the 1st, 2nd, and 3rd centuries. People that were called Christian were burned at the stakes. They were fed to hungry animals. They were tortured and they were killed. But they never denied the Lord because of that divine love. Just imagine how they were tortured. A circular saw is placed on top of a plank and a man is tied down to that plank head first. Habang pinalalapit ang kanyang ulo sa lagaring bilog na umiikot, sinasabi sa kanya nang nagtotorment sa kanya, i-deny mo na ba si Kristo? Anong sinabi ng mga anak ng Diyos? 80 years I have served Him. Now will I deny Him? If He will give me another life, I will still lay it down for Him. Lumapit ang kanyang ulo sa bilog na lagare hanggang ang utak niya ay tumitilapon. Ngunit hindi niya iniwan ang Panginoon. Bakit? Makalangit na pag-ibig. Ang iba hinuli, pinahiga, some were captured. You know what the Roman tormentors did to them? They were laid bare on the ground. Their feet were tied with 2 horses facing the opposite direction, while their hands were tied to a post. And these horses were let loose on the opposite direction. Nahati ang kanilang katawan. Ngunit hindi nila iniwan ang Panginoon. Yan ang tunay na pagmamahal. Ano man lang mangyari, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kung may kapagsubukan kayo,
the Lord is with you. Hindi kanya iiwan. Huwag mong isiping iniwan kanya, hindi kanya iiwan. Love Him. When you love the Lord, this is the expulsive power of a new affection. Which means that if we love Him, we shall automatically hate evil and do the things that He hates. Kamumuhian natin ang mga bagay na ayaw niya. Kung talagang mahal mo siya, paano mo siyang minamahal? Ano ang hinihingi niya sa iyo? Kamuhian mo ang mga bagay na ayaw niya sa buhay mo. Hallelujah. Ano pa ang hinihingi niya? To serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Undivided loyalty. This is the primary service that He wants and requires from us. Ito'y voluntaryong paglilingkod sa Kanya. Alam ko, napakarami ng BSGL na ngayon ay kasama ko sa paglilingkod. Lahat ng BSGL magsabing, praise the Lord. Lahat ng PCM at BSGL magsabing, amen. Lahat ng covenant members magsabing, praise the Lord. Covenant partners magsabi ng malakas na amen. Anong alien? Malakas na amen. Nagkaisa tayo sapagat mahal natin ang ating buhay na Diyos. Na kahit hindi nyo nakapiling na physical ang inyong pastor, kayo ay nagpapatuloy. Amen. Woo! We have yielded the members of our body unto Him. We have yielded it automatically, voluntarily, because we want to serve Him and love Him with all our soul, with all our heart, buong puso at buong kaluluwa. And then, ano pang sinabi niya? To keep the commandments of the Lord. Everybody says to keep the commandments of the Lord. Babalik ako sa sinabi ko kaninang nagpasimula ako. Simple ang statement na ito. Bantayan ang kanyang mga kautusan. This is our chief desire, our great concern, and our burning passion to keep the commandments of the Lord and His statutes. Ano ang espiritu ng kaharian ng Diyos? Anong espiritu ng kaharian ng Diyos? Ano ang bagong espiritong binigay sa atin? Espiritu ng yan ba inutos niya? Except the man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Para maligtasan, kailangan pumasok sa kaharian. Ano ang kailangan para makapasok? Bagong espiritu. Paano magbabago ang espiritu? Isuko ang lumang espiritu. Isuko ang dating espiritu. Ano ang dating espiritu? Pagsuway, pagsalangsang. Paano isusuko? Mangangako at sasabihin mula ngayon, not my will, not the will of the old spirit, but your will be done in my life, oh God. Doon matutupad na ang pangako ni Jesus Christ na kanyang sinabi sa kanyang dalangin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on as it is in heaven. Sinabi ng iba, nako, habang tao tayo ay magkakasala. Hindi tayo papasok sa langit, kundi mamamatay muna tayo. Sapagkat sa langit lang natutupad ang kanyang kalooban. Ngayon, meron ng tagatupad sa kanyang kalooban dito. Thy will be done on earth. Dito sa Metro Manila, susundin ba natin ang tinig ng ating buhay na Diyos? Sa Canada? Sa Amerika? Marami ng extension ng kaharian ngayon. Pare-pareho ang espiritu natin. Espiritu ng pagsusunod. Born again in the...
Kaya pagka tinawag kayong born again, lamang, born again lang, huwag kayong pumayag. Born again? Bakit born again? Bakit born again? Bakit may again? Sapagkat pinanganak na kayo. Sino rito ang may karanasang ipinanganak na siya? Huwag ninyo ibaba ang kamay. Yung iba hindi nagtaas ng kamay. Anong ibig ninyong sabihin? Wala kayong karanasang ipinanganak kayo? Sa kay galing? Putok kayo sa buho? O singaw kayo sa lupa? Tayong lahat ipinanganak. Sinong nanganak sa inyo? Tatay at nanay nyo, di ba? Kamukha ba yung tatay at nanay nyo? May laman bang nanay nyo? Tatay nyo? Kaya anong minana ninyo sa kanila? Katawan, di ba? Galing sa tatay at nanay nyo yan. May isang anak ng Diyos, galit sa tatay niya nung nagkaisip na siya. Bakit? Kasi nung nagkaisip na siya, palagi niya tinitingnan sa salamin ng mukha niya. Sa Bisaya pa, piragaba po ning nawangay. Hindi pa siya born again noon. Ano pa siya? Medyo may pagkakatoliko pa, kaya sinabi niya, Sus Mariosep namang mukhang ito. Bakit naipanganak pa ako? Ang pangit-pangit ko. Kaya nung kumakain siya sa hapagkainan, hindi niya kinikibuan yung tatay niya. Ay sabi ng tatay niya, anak, bakit galit ka? Hindi siya kumikibo. Ayaw niyang makiusap sa tatay niya. Hanggang ang tatay niya, nalaman niya kung anong kinagagalit niya. Galit pala siya sa tatay niya dahil yung mukha niya, minanan niya sa tatay niya. Sabi nung tatay niya, anak, wala ka nang magagawa. Iyan ang namana mo sa akin. Manang-mana ka sa akin dahil tatay mo ako. Amen. Kaya kayo, mana na ninyo sa tatay nyo yan, huwag na kayong magalit sa tatay nyo, wala na kayong magagawa. Di ba lahat ng tao diskontento? Kung bibigyan kayo ng kapangyarihan para magbago ng isang bagay, ano ang unang babaguhin nyo? Ang lakas ng chorus ang mukha ko. May nagpa-plastic surgery ng kanyang mukha. Ang unang pininiksyonan ng ilong. Alam niyo kung anong nangyari? Nasa Olongapo. Nagkamali yung uminiksyon sa ilong, lumaki parang kamatis na puno ang kanyang mukha. Hindi na siya tuloy makalabas ng bahay. Ang problema niya ngayon, paanong lumiit ang ilong? Walang pampaliit sa kanyang ilong. Kaya, kung kayo, minana ninyo yan, pasensya na kayo. Pero, hindi tayo riyan nananatili. Sapagkat minana ninyo yan, sinabi ng banal na kasulatan, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kung katawan lang, minana nating physical, flesh and blood yan, hindi magmamana sa kaharian ng Diyos yan. They that are born of the flesh are flesh. Pero huwag kayong mag-alala, may bagong ama kayo. You must be born again. Ano ang bagong ama nyo? Laman o espiritu? Siya ba ang ama natin? God is a spirit. Those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nakinig kayo ng salita ng Diyos. Nagpasimula na ang love affair ng Diyos sa inyong buhay. Pinapasok ninyo ang kanyang mga salita at ang mga salitang yan ay gumawa ng pananampalataya. Pinalapit kayo at nagsisi.
At sinabing mula ngayon, Panginoon, hindi na po ang kalooban ko, kundi ang sa inyo ang matutupad. Nang sinabi ninyo yan, ipinanganak sa inyo ang isang bagong espiritu sa kapangyarihan ng Diyos. To them that receive Him, to them gave He power to become the children of God. Kaya't naipanganak ang bagong espiritu sa inyo. Kaya kung ng Diyos tatayo dito ngayon, titingnan kayo, hindi niya na makikita yung mukha nyo. Ang makikita niya sa inyo, ano? Ang bagong espiritu. Kaya pagka sumisigaw kayo sa Kanya, sinasabi niyo, Ama! Sasagot siya, pagtingin niya sa iyo, ang makikita niya, yung bagong espiritong galing sa Kanya. Dahil sa espiritu, ang mamanahin mo sa Kanya, espiritu rin, hindi laman. Anong espiritu yon? Espiritu ng pagsusunod sa Kanyang mga salita. Pagka nasa sa iyo na yan, tumawag ka ng Ama, may sasagot sa langit. Pagka ikaw wala sa iyo yan, tumawag ka! Ibang sasagot. Si dating doon ang sasagot. Bakit? Ano ang lumang espiritu? Kung wala kang bagong espiritu, ang lumang espiritu ay ang espiritu ng pagsalangsang. Ay ang dating doon ang sasagot. Ano anak? Kompleto na bang pagsalangsang mo? Kaya sinasabi ng Panginoon that all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that obey the will of my Father which is in heaven. How can you obey when you don't have an obedient spirit? How can you have an obedient spirit without repentance? How can you repent without the Word of God? And how can you have the Word of God without you listening to it? So bagong espiritu ang nasa sa atin. Pag sumigaw ka, makikilala ka sa pamamagitan ng iyong espiritu. Espiritong nanggagaling sa Kanya. Kaya si Satanas galit na galit. Hindi ako makatulog, binibisita ko, binubuisit ako ni Satanas. Sinabi ko sa kanya, wala ka nang magagawa. So, sorry na lang. Naipanganak na ang kaharian ng Diyos. Wala ka nang magagawa. Kahit anong gawin mo, magpapatuloy na ang kahariang yan. Lalaganap sa buong sanlibutan. Titipunin ang lahat ng mga anak niya sa buong sanlibutan. Magpapasimula sa bansang Pilipinas. Mapalad tayo sa bansang ito sapagkat dito bumisita ang kapangyarihan, ang kaligtasan at ang kaharian ng Diyos. Dito niya itinayo sa bansang ito. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, di ba gumawa kami ng milagro? May denominasyon. Panginoon, di ba kami nag-prophesy? May relihiyon. Panginoon, di ba kami gumawa ng lahat ng ito? Anong sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Bakit kilala niya? Hindi pinanganak sa espiritu niya. Walang pagsusunod. May relihiyon, may denominasyon. Hindi naman sumusunod, sumusuway. Tingnan ninyo, may mga relihiyon, denominasyon ngayon. Anong sinasabi? Wala nang tithes, wala nang ikapo. Yan ay palatandaan lamang ng napakaraming mga nananampalataya kuno sa Kanya. Ngunit, walang pagsusunod sa kalambuhay. Anong sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Tumabi kayo, kayong tagapaggawa ng katampalasanan. Anong katampalasanan? Habang tinatawag ang kanyang pangalan, hindi naman sinusunod ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos na ipanganak ang pagsusunod na yan sa kanyang kaharian. Nakilala natin. Atin po ang pinapasukan ngayon. This is not the kingdom of man, but this is the kingdom of God on earth. Jesus Christ is the King. He is our Lord. Paano mo kikilalanin siya? Tagapagligtas lang? Hindi, hari. Paano mong kikilalanin hari siya? Pagka nagsisikat, nagkaroon ng bagong espiritu. Sapagkat ang espiritu niyan, mananatiling susunod sa Kanya. Kaya hari siya ng buhay mo. Ang reliyong denominasyon ano? Tagapagligtas lang. You are our Savior, but we are the King. Kung anong gusto naming sundin sa mga salita mo, yun lang ang susundin namin. Wala kang pakialam, Pastor Kibuloy. Akala ko sumusunod ka na sa Kanya. Tagapagligtas ko siya, pero ako pa rin ang hari. Ang kalooban ko ang masusunod. Ang hari, kalooban niyang nasusunod, di ba? So, sinong hari natin ngayon? Sino bang masusunod? Ang lahat ay magsabing, not my will,
But thine be done, O Lord. Gusto niyang iahon tayo lahat. Gusto niyang tayo magmamana sa lahat ng kanyang mga pinangako. Susunod tayo sa kanyang mga sinabi. At yang lahat ay nagdadala ng mga pagpapala sa inyong mga pamumuhay. Hallelujah. Keep the commandments of the Lord and His statutes. For remember, they are always for our good. Remember also that if we are to keep the commandments of the Lord, we must know what these commandments are. We must dwell deeply in the Word of God. We must love the Word of God, read the Word of God, listen to the Word of God, meditate on the truth and teaching of the Word of God. Tulad ng sinabi ng Panginoon, magiging maligaya, mga taong may kagalakan tayo, at ang Panginoon ang siyang ating mapagmahal na Ama, hinahanap niya sa ating mga puso ito, at ito'y kanyang hinihingi mula sa atin, sapagkat ang pagsusunod ng kanyang salita ay para sa lahat ng ating ikabubuti. Alam niyo, pagka sumusunod na tayo sa mga salita ng Diyos, makikilala natin ang tunay na definisyon ng pag-ibig. According to Webster, the meaning of love is an excessive emotion of your sentiments to another person. According to others, love is a many-splendored thing. To others, love is according to your definition. But according to the Word of God, 2 John chapter 1 verse 6, love means let us walk in His commandments. Itong ibig sabihin ng pag-ibig, tayo ay lumakad ng ayon sa kanyang mga kautusan. Kaya't pagka tayo ay may pag-ibig, lahat ng karamdaman hindi mananatili sa ating mga katawan. Pagka sumusunod ka, ang sakit nagpapasimula sa pagsalangsang. Ang pagsalangsang ay espiritu na hindi galing sa Diyos. Kaya't magkakasakit ka sa espiritu mo, sa isip mo, sa katawan mo. Ngunit, ang remedyo, ang healing, nagpapasimula sa pag-ibig. Pag-ibig ay nagpapasimula sa pagsusunod sa mga salita ng Diyos. Pagka nagpasimula kang mangako, lahat ng karamdaman sa iyong espiritu, isip at katawan, lilisan at bibigyan ka ng isang bagong pagpapala, bagong espiritu, bagong puso, bagong isip, bagong katawan. Hallelujah! Kayong may mga sakit sa ulo, hawakan ninyong ulo nyo at sabihin mula ngayon, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ako'y magaling na. May karamdaman kayo sa inyong puso, ipatong ito, kamay nyo sa inyong dibdib. Lahat ng may karamdaman sa puso. Mula ngayon, magaling na ang karamdaman sa aking puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig, espiritu ng pagsusunod, magaling na ako. In Jesus' name. Yung masakit ang mga paa, mga tuhod nyo, may arthritis kayo, dalawang kamay, hawakan nyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang nadadama mong sakit sa tuhod mo, sa parte ng paa mo, magaling na mula ngayon. In Jesus' name. Kabigatan ng espiritu, taas ang dalawang kamay. Mabigat ang espiritu nyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, espiritu nagpapabigat, lumayas ka sa buhay ko. Ikaw na espiritu, nagdadala ng problema na tila walang solusyon. Umalis ka sa buhay ko. Mula ngayon, in Jesus' name. Amen. Kung may sakit ka sa loob ng katawan mo, maliban sa puso mo, maaring sa bituka,
sa atay, sa kidney, hawakan ninyo ng dalawang kamay ang bandang bahagi ng inyong tiyan. Mula ngayon, sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw na espiritu na tumatahan sa loob ng aking katawan, nagdadala ng karamdaman, lumabas ka, lumayas ka, sa pangalan ni Kristo Jesus. Espiritu ng kagalingan, pumasok ka sa aking katawan. Mula ngayon, magpakailanman. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. 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 Para sa mga financial na pangangailangan, i-reconfirm lang natin ang pagsusunod natin sa ating pagbibigay ng ikapo, tithes and offering. Taas ang dalawang kamay. Ama, pinapangako po namin sa taong ito ang lahat na nakakabit na pagpapala sa sinabi ninyong ito, tatanggapin namin. Wala nang silid na kalalagyan ang pagpapala na dadaloy sa financial, material naming pamumuhay. We claim it. We claim it in Jesus' name. Amen. I release you from the bondage of the enemy. I proclaim the acceptable year of the Lord over you. In the name of Jesus Christ, kayong lahat dito na nakakadama pa, na nakasumpa ang buhay nyo, kinakalagan ko sa kapangyarihan ng Diyos ang sumpag yan sa iyong buhay. Hoy, ikaw na espiritu ng pagsalangsang, ikaw na espiritu ng demonyo, lumbisan ka sa pamumuhay ng mga anak ng Diyos na ito. Bitiwan at palayain mo sila, pinalalayas kita sa pangalan ni Kristo Jesus. I proclaim victory, blessings, power, hope, faith over you. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.